Good Friday everyone. Andito ako para gagawa ng ng mga mensahe para sa mga Pilipino na na talagang very frustrated ngayon dahil sa gobyerno nating sa gobyerno bangagas sa gobyerno magnanakaw. So, ang tatalakayin lang natin ngayon ay tungkol sa picture na nilabas ni Lisa. Naka-yellow pa siya at saka yung anak ni Chris Aquino na yung dalawang lalaki si Bimby at saka si Joshua. So ito lang masasabi ko sa pictures na yan ay si Lisa talaga ay talagang she's a pure evil talaga. Talagang talagang nagbibigay siya ng mensahe millions of Filipinos lalo na sa mga mahihirap na talagang iniinsulto talaga niya. It's an insult. So, kaya iniisip ko kung bakit niya ginagawa yun. It's really an insult for all the Filipinos, guys. Yung suot niya na yellow. At saka, another thing is that she's portraying, she is the Cory Aquino, President of the Philippines. Well, that's okay kasi acting, naman talaga siya ngayon, official. She's acting a fake official na she's the President of the Philippines. Pero that was fine. Kahit anong gagawin niya. Pero yung litrato na yan, na talaga naman talagang pamangkin niya yun eh. Parang pinapatawad niya. Pero, kung magpatawad siya ng ganyan, huwag siyang mag-mix ng maglagay siya ng yellow. Mas maganda na lang na magsuot siya ng ibang kulay ng damit for the respect of the Filipinos. Kasi ang ibig sabihin doon, which is, ang sabihin doon, nagsuot siya, talaga ba na siya mismo, si Lisa Araneta, ay walang respeto sa Pilipino or the Aquino, naka-yellow, na walang respeto sa Pilipino? So, yun ang dalawang ibig sabihin doon, guys. Ha? Si Lisa, walang respeto sa Pilipino, or the dress that he's wearing portraying Cory Aquino or Chris Aquino, the Dilawan, ay walang respeto sa Pilipino. So, yun ang ibig sabihin doon sa damit na pinuportray niya. So, Chris, pinadala niya ang dalawa niyang anak para i-meet niya yung tita niya na acting president in the Philippines. So, ano ibig sabihin doon? Pumapayag si Chris na, oh, you can do whatever you want. Pag-picture taking kayo para aatakihin ng puso ang mga tao. So, it's very disrespectful. Kasi, yun talaga ang mensahe dyan, mga Pilipino. Niluloko kayo sa Marcos and Aquino. Just imagine that after 55 years, ha? Ang Marcos, 25 years in the government, na talagang may nanakaw ng halagang napakalaki. It's the same thing with Aquino, ay nanakaw na malaking halaga. So, both Aquino and Marcos ay talagang mukha talaga silang pera. Walang pakialam sa mga Pilipino. So, wala tayong magawa. Kaya ang gagawin natin ngayon, alam ko it takes time nating mga Pilipino to accept na sino talaga ang tunay na leader. So, ito, ang dami na nating nakikita na mga examples na pinakita ng leadership nila na talagang talagang basura talaga adinuro talaga sila. So, wala na talaga, guys. Ito na talaga, hindi na kayo pwedeng, wag na kayo magpapadala kasi very stressful yan eh. Very psychological stress talaga yan sa atin na mga millions Pilipino. Lalo tayo na hinihypnotize na tayo for so many years. Ay talagang hindi na tayo magpadala sa mga ligoy-ligoy nilang mga tactic. Isa na lang isipin natin para hindi tayo ma-stress. Ano na talaga is go with the Duterte. Wala na tayong pag-asa. Duterte talaga ang dapat ngayon. Una, fresh pa siya sa government, so we have to give him, support him, power to rise, power to shine. Tapos na ang mga Aquino at saka yung mga Marcos. Huwag na nating hayaan na yung mga generation nila na natin ay iboboto. Pero at that time siguro, depende sa generation dahil pwede naman silang mag-discarte sa next generation ng mga tao na kung sino ang paniwalaan nila. Kung maganda ang discarte ni Bimby, manalo siya. Maganda ang discarte ni Sandro, manalo siya. Dahil yung generation, kaya yung mga mothers ngayon, kung kay edad nyo si Lisa, mga mothers, the age of 40, 50, please teach your kids na wag na silang umasa sa apelyido na
Aquino at saka Marcos. Lalo na yung mga anak ni Marcos at saka mga anak ni Chris Aquino. So, i-wipe up na ninyo yan. Please, erase nila yan. Tayo ang bumuboto, tayo ang maglagay ng bagong presidente. So, guys, hanggang dito lang ang video na ito. At saka, ito pala, i-add ko lang pala ito, yung sinasabi ni BBM na assistant daw ang pagpunta ng mga bata. Pag-visit nila kay Lisa. Anong kasing assistant? Okay, financial assistant na yun. Wala na iba. Hindi naman pwede sa emotional or mental. Pwede din. Pero the number one there is financial. Kasi kasasabi lang ni Chris sa social media or sa mainstream media, kung saan siya malapit yung mga media na yan, na pinadala niyang anak niya sa Pilipinas para magtrabaho. Mag-start na magtrabaho kasi naubusan na siya ng pera. Yun ang yun ang galing talaga sa bunganga niya So Chris, kung yan ang pakay mo, you send your kids para humingi ng free money from the government, nagkamali ka. Chris, ito ang sasabihin ng mga Pilipino, lalo na yung mga mahirap. Chris, you have to use first all your account in the bank. Use all the money. Gamitin mo muna yung lahat ng pera mo, yung mga materialistic mong mga idea dyan, sell all your material thing para may gamit ka para sa mga gamot mo. At gamitin mo yung pera ng kapatid mo, yung presidente mong kapatid na lalaki, si Noynoy, at saka yung pera ng mother mo. Gamitin mo muna lahat yan. Gamitin mo muna yung wealth, yung na-accumulate na wealth you for so many years bago ka humingi ng free money from the government. Nakakahiya talaga, Chris. Nakakahiya ka talaga. O gayon, kasi lumabas na yan, na nakakahiya ka talaga. Kasi sinabi ni Marcos, assistant. Wala siya sinasabing assistant. Pero is understood, financial yun. Alam mo kung bakit financial? Dahil galing talaga sa bunganga mo na wala ka ng pera. So, accept it. Diba? And at saka, porke ba yung nanay mo na yung portrait ni Lisa as your mom, president, or Lisa is acting as president, it's easy for you to go and come and ask for free money for the government. Chris, idonate na lang sa mga Pilipino, na millions Pilipino naghihirap. Idonate na lang. Huwag mong tanggapin. Use first all the money. Dahil karma talaga is real. Kasi alam mo, lalo na pera ang pag-usapan, Chris, hindi talaga payag Panginoon yan. Lahat ng pera mawawala yan. Mapupunta na talaga sa health problem. So if I were you, huwag ka na lang mag-send, if I were you, mag-press conference ka. Sabihin mo na yung pagbisita ng mga anak mo, ay gagawa ka na ibang tactic, pero the truth is lumalabas na lahat Nagkalat ka na Nakalat ka na sa Lisa So maganda ba ang combination ikaw at sa Lisa? It's a good thing ba para sa'yo na dinadamay mo pa yung dalawa mong anak, na mahal-mahal mo na anak, dinadamay mo pa? Kasi naghanap ka ng opinion for the people kung anong sasabihin nila Wala ka nang pakialam, negative or positive. Wala ka nang pakialam. Diba? Kasi ang gusto mo simpatiyan ng mga tao na awanayan ka dahil you are nagsakripisyo ka ng sakit na yung binigay sa iyo ng Panginoon, nakagastos ka na lahat ng pera. Pero okay lang sana yun, pero ginagamit mo pa si Lisa. And Lisa is wearing yellow. So sino yung i-blame mo? O kung kayo na, tawagan mo lang si Lisa, mag-away kayong dalawa na why you are wearing yellow. Diba? Is very, saka yung yellow na yan, Chris, is yan. Dalawang mukha yan, Chris. Insulto yan para sa'yo, saka insulto din yan para kay Lisa, saka insulto para sa mga tao. Yan lang. Na-insulto ka, diba? Dahil, nagpakilala yan na you are very spoiled. You can get what you want. Diba? And hindi man sa ngayon, siguro, Lisa is portraying before when the mom is your president, you can get whatever you want. You can get the money, public money. That's the message. Kahit sabihin pa ng mga tao or kung sino yung mga mga aliado mo na you are very rich. Yes, you are very rich, both you and Aquino and the Marcos. Dahil sa pagdanako, dahil galing naman talaga sa pamilya mo or galing sa iyo, sa mukha mo, that Marcos are magdanakaw. So, kung magnanakaw si Marcos, sakinaban ka naman kung bibigyan ka ng pera para sa sakit mo, diba? So, both of you, pareho kayong magdanakaw. Kasi, yun ang tactic nyo kung kunwari kayo na magkontra kayo, nagsakripisyo kayo, you sacrifice your life, para lang na
makuha yung pera ng bayan. So, yung ang tactic yung dalawa, Marcos and Aquino. So, go ahead. You can own the Philippines. Okay? Pero, sana ngayon is the end of your tactic ng mga Aquino sa Marcos. So, it's a people's revolution na this time. Hindi na sila madadala sa mga kaambisyosa nyo. So guys, hanggang dito lang. So comment, sasaka, subscribe din dahil para naman na pagdiro tayo ma-accumulate ng mga subscriber, sana makatulong tayo din. So kailangan ko lang ng some subscribers. So hanggang dito lang guys. Isikapin ko na lang na meron akong ma-add na mga video in a few days. Thank you.